Breaking news! Ang pagtaas ng temperatura ay nagpapataas ng panganib sa kalusugan, babala ng mga eksperto Istanbul. Ang pagtaas ng temperatura na nag-uugnay sa pagbabago ng klima ay nagdudulot ng higit na mga sakit na naipapasa ng mga hayop at mas mahabang panahon ng sakit tulad ng trangkaso ayon sa eksperto. Sinabi ni Dr. Emin Dedim Evki Kiraz ng Adnan Menderes University Medical School sa Aydin, Turkey, na ang pagtaas ng temperatura ay maaaring magdulot ng malaking pagtaas sa mga epekto mula sa ultraviolet radiation mula sa araw, mga pagbabago sa mga sakit na may kaugnay sa kalidad ng pagkain at tubig, mga ahente ng mga nakakahawang sakit at ang kanilang pagkakalat, mga sakit mula sa mga hayop at mga isyu sa kalusugan ng pag-iisip. Binigyang diin rin niya ang posibleng paglitaw ng mga bagong sakit na nagpapalakas sa kahinaan ng ating kalusugan sa pagbabago ng klima. Sinabi ni Kiraz na ang karaniwang temperatura ng katawan para sa tao ay umaabot mula 31.1 degrees Celsius o 96.7 Fahrenheit hanggang 37.8 degrees Celsius o 100 Fahrenheit, na may mga mekanismo tulad ng pagpapawis at heat transfer na nasa lugar upang mapanatili ito. Ang pagtaas ng temperatura ay nagdudulot ng stress sa puso at mga ugat ng dugo. Nagiging sanhi ng pagkawala ng likido sa mga tissue at selula at nakakaapekto sa pag-andar ng bato, sabi niya. Binigyan din niya ang posibleng pag-unlad ng metabolic syndromes at mga pagkakabalyo sa balanse ng mga organ sa ilalim ng stress. Binalaan ni Kiraz ang mga emerhensya tulad ng pagbagsak ng presyon ng dugo at biglang pagkakalaglag dahil sa init. Maaring magdulot ng pagkakabingi at kamatayan ang pagtagal ng init at pagkawala ng tubig sa isang tao, dagdag pa niya. Habang ang biglaang mga alon ng init ay maaari ring magdulot ng mga isyu sa kalusugan ng pag-iisip, karahasan at hindi ligtas na pag-uugali. Binigyang diin ni Kiraz na ang mga temperatura sa paligid ng 37 degrees Celsius ay nagbibigay ng isang paborableng kapaligiran para sa mabilis na paglaki ng bakterya na nagpapalakas sa katawan na maging mas madaling kapitan sa mga di malinis na kondisyon at nagpapataas sa panganib ng mga sakit na mula sa pagkain at tubig. Maaring mapalala ng mga pangyayaring dulot ng pagbabago ng klima tulad ng baha at pagkawala ng kuryente, ang mga sakit na inaipapasa sa tubig at pagkain, at magpataas ng mga kaso ng paninilaw ng pagkain. Tungkol sa mga hayop na nagpapasa ng mga bagong sakit at impeksyon dahil sa pagbabago ng klima. Binanggit ni Kiraz ang pagtaas ng sakit tulad ng mga arbovirus, trangkaso ng dengue, trangkasong chikungunya, at sakit na Crimean Congo hemorrhagic fever. Binigyang diin ni Kiraz ang pangangailangan na huwag baliwalain ang epekto ng pagbabago ng klima sa mga sakit tulad ng mga allergy at asthma, na binanggit ang mga pangyayari tulad ng polusyon sa hangin, baha, sunog sa kagubatan at mga bagyo ng alikabok na maaaring baguhin ang estruktura ng pollen at magpataas ng mga salik na nagdudulot ng sakit at nagdudulot ng mataas na pagsaad ng mga kondisyon tulad ng asthma, rhinosinusitis, COPD at mga impeksyon sa respiratory dahil sa paglabas ng mga panahon ng pollen. 1 Pedro 1 verse 7. Para masubukan kung talagang tunay ang pananampalatayan nyo, katulad ng ginto, sinusubok ito sa apoy para malaman
kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. For more contents and news like this, subscribe to our YouTube channel and click the notification bell. Thank you and God bless everyone.